Isang magandang araw po muli sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Muli po nandito si Balintataw ng Agila upang kayo po ay handugan ng isa na naman pong tula. Ang pamagat po ng tula na aking bibigkasin, Alamat ng Sindikato. Ako pong si Balintataw ay mayroong ikikwento. Tunay itong pangyayari, ito'y kwento ng lulo ko. Ang kwento na kwininto niya, kwento raw ng kanyang lulo, ang lulo ng aking lulo, ang nagkwinto'y ang ninuno. Huwag niyo na pong susugin pa kung sino ang pinagmulan. Sa kwento ng aking lulo, baka kayo'y masiraan. Baka kapag tinuloy pa't imbestigay nilawakan, baka di ka maniwalang si Adan ang pinagmulan. At dahil nga itong kwento ay talagang mahiwaga, itong kwento ay nahukay, nasa baol, lumang-luma. At ang baol ay may tatak, ito raw ay made in China, kaya't tiyak ang nagbaon ay si Adan at si Eva. Ngayon inyo nang nalaman kung sino ang pinagmulan ng kwento na mahiwaga na ngayon ay isasaysay. Kung kayo ay matino pa at hindi pa nabubuang, heto na ang aking kwento, akin lang pa sisimulan. Noong unang panahon daw at panahon pa ng hapon, wala pa raw noong kikay, nanay ko ang naghimaton. Ngunit ngayon daw panahon, kahit saan kalumingon, mayroon ng mga kikay, kahit saan sila'y nandun. Ako yata ay naligaw dun sa aking kwento, dahil pati yata ako'y nasiraan na ng ulo. Nairisin ang kwento na nakwento ko, baka kapag nagpatuloy, kayo'y maging katulad ko. Noong unang panahon daw, dun sa isang kanayunan, ay mayroon daw binata at ito ay ubod ng yaman. Walang habas kung gumastos, hindi siya nang hihinayang, pagkat ang kanyang katwiran, ang biyaya'y walang hanggan. Araw-araw ay ganito ang eksenang makikita. Dun sa mansyon ng binata, akala mo'y laging piyesta. Araw-araw may handaan, walang habas kung gumasta, hindi siya nang hihinayang, sa salaping nawawala. At dumating nga ang araw, nagkaroon ng tagtuyo, at ang lahat ng pananim ay hindi na tumutubo. Ang malawak na palayan ng binatang milyonaryo, ngayon isa ng malawak na katulad ng disyerto. Lumipas ang mga buwan, tila ngayon siya'y pulubi, pagkat wala na siyang naipon kahit kunti na salapi. Siya ay naglakad-lakad, nakarating sa palengke, mayroong baso na nalaglag, ang aling nagmamadali. Dali-dali na pinulot ng binata itong baso. Inabot niya sa babae ang baso na tanga nito. Itong alay na patingin, naglagay ng 10 piso. Marami pa ang nagbigay at napuno itong baso. At natuwa ang binata pagkat mayroon na siyang pera. At naisip ng binata, ito pala ay maganda. Bumili ng mga baso, nangalap ng mga bata, ngayon siya ay leader na ng sindikato sa kalsada. Yun po, salamat po ng marami. Yun po palang sindikato ng mga namamalimos na mga bata, yun po pala ay nauso na noong panahon pa ni Adan at ni Eva. Yan po ang takbo ng ating kwento. Salamat po.